Inaprobahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na nagpapalawig sa termino ng barangay at sangguniang kabataan officials mula 3 taon kung saan magiging 6 na taon na. Sa botohan, 153 na kongresista ang pumabor, 4 ang tumutol at 1 ang nag-abstain para maipasa ang House Bill 11287 na nagpapahintulot ding manatili sa pwesto ang mga halal noong October 30, 2023 hanggang sa halalan sa Mayo 2029, maliban na lang kung masuspindi o tanggalin sa pwesto. Limitado rin sa 2 magkasunod na termino ang mga barangay official habang 1 termino lang para sa sangguniang kabataan. Sakaling maisabataas ang panukala ay tuwing ikalawang Lunes na ng Mayo kada 6 na taon ang halalan simula 2029. Ang panukala ay inakda ni House Speaker Martin Romualdez at ilang leader ng Kamara. Matatandaan naglabas na ang COMELEC ng Calendar of Activities para sa barangay at SK elections sa darating na Disyembre ngayong taon. Pero pagtitiyak pa ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na matutuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Disyembre 1 at sinabi pa ni Garcia na mano-mano ang bilangan ng boto para sa halalan. Isang araw bago ang deadline, nanawagan po ang Commission on Elections or COMELEC sa libu-libong kandidato na magsumiti na ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sa tala po ng COMELEC nitong Lunes, 976 pa lamang sa mahigit 41,000 na kandidato sa nakaraang May 12 midterm elections ang nakapaghain ng SOCE. Sa national level, 8 lang sa 64 na senatorial candidates, 16 naman sa 156 na party list group at 4 sa 28 political parties ang nakapagsumiti. Sa lokal naman, 948 lang ang nakapagpasa kabilang na ang 4 na gobernador, 3 vice-gobernador at 648 para naman sa sangguniang bayan members. Ayon sa batas, hanggang Hunyo 11 lang ang pagsusumiti ng SOCE. Hindi tatanggapin ang late submission ayon yan mismo kay COMELEC Chairman George Garcia. Kapag bigong magsumiti, hindi makakaupo sa pwesto ang nanalong kandidato at maaring maharap yan sa kaso. Para sa mga national candidates, sa Bureau of the Treasury sa Intramuros isusumiti ang SOCE. Para naman sa mga lokal na sa COMELEC office kung saan sila naghain ng kandidatura. Mahalaga rin na may hard at soft copy ang isusumiting dokumento. Handa na po ang Philippine Coast Guard or PCG sa anumang sakuna ngayong tag-ulan. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, nakalerto na ang kanilang Deployable Response Group o DRG para tumulong sa preemptive evacuation at rescue operations kasama ang mga lokal na pamahalaan. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos na tiyaking mabilis at maasang serbisyo sa publiko tuwing panahon ng kalamidad. Inihahanda na rin ang search and rescue assets ng PCG para sa mabilisang pagtugon sa pagbaha at iba pang sakuna. Pinaigting din ang mga pagpapatrolya upang abisuhan ang mga mangingisda na maging alerto sa lagay ng panahon at itigil muna ang pangingisda kapag may babala ng bagyo. Patuloy din po ang inspeksyon ng PCG sa mga barko at tripulante para sa kaligtasan sa karagatan. Sinimulan na ng Senado ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos itong i-refer sa Committee on Rules nitong Lunes ng gabi. Itinulak ni Senador Joel Villanueva ang mosyon sa plenaryo kasunod ang panawagan ni Senador Coco Pimentel na agad nang simulan ang paglilitis alinsunod sa konstitusyon. Nanumpa rin si Senate President Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ang reklamo laban kay Duterte na ipinadala sa Senado noong Pebrero 5 ay may kaugnayan sa umunit katiwalian, maling paggamit ng confidential funds at pagbabanta kay Pangulong Marcos at iba pang opisyal. Ang Committee on Rules ang magtatakda ng schedule at proseso ng paglilitis. Samantala, iginiit naman ng ilang kalyado ni Duterte ang pagbasura ng kaso dahil sa umunit kawalan ng aksyon. Kung mapatunayang guilty si Duterte, maaari siyang tanggalin sa pwesto at habang buhay na pagbawalang manungkulan. Inaasahang tatalakayin muli ng Senado ang usapin sa pagbabalik ng session sa Hunyo 11.
Kumpiyansa po ang Department of Agriculture na mailalabas na ang bakuna laban sa African Swine Fever o ASF sa ikatlong quarter ng taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kasalukuyang sumasailalim sa genome sequencing ang bakuna at nasa proseso na ng pag-aproba mula sa third-party experts. Kapag bumasa, saka ito i-endorso sa Food and Drug Administration. Nagpulo na rin ang DA, BAI at FDA noong Mayo 19 para talakay naman ang updates sa mga bakuna laban sa ASF at avian influenza. Layo ng hakbang na protektahan ang industriya ng baboy at manok sa bansa. Nasabad po ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA ang tinatayang 816 million pesos na halaga ng shabu na itinago sa loob ng mga kahon ng chichirya mula California, USA. Ayon kay PDEA Director General Isagani Neres, aabot sa 120 kilo ng illegal na droga ang nakuha sa isang operasyon sa Pasig nitong linggo. Pinangunahan ng PDEA NCR Eastern District Office ang operasyon katuwang ang iba pang ahensya, kabilang ang PDEA Airport Interdiction Unit, K9 Unit at Pasig Police. Ang mga parcel ay nakapangalan sa iba't ibang consignee sa Taguig, Pasig at Makati. Dinala na ang ebidensya sa PDEA Laboratory para sa pagsusuri. Hinimok naman ng PDEA ang publiko na agad i-report ang anumang kahina-hinalang package o aktibidad na may kinalaman sa iligal na droga. Isang lindol na may lakas na magnitude 5.1 ang tumama sa timog kanluran ng Kalatagan, Batangas kaninang alas 12:04 ng madaling araw, Hunyo 10, ayon po yan sa PBOX. May lalim itong 153 kilometro at naramdaman ang instrumental intensity 2 sa Mamburao Occidental, Mindoro at Calapan City sa Oriental, Mindoro, habang intensity 1 naman sa Kalatagan, Batangas. Bukod dito, tatlong mas mahihinang pagyanig din ang naitala sa parehong lugar sa loob lamang ng isang oras. Magnitude 2.3 bandang 12:13 AM na may lalim na 144 km. Magnitude 2 bandang 12:23 AM na may lalim na 21 km. At magnitude 1.9 bandang 1:10 AM na may lalim naman na 137 km. Nilinaw naman po ng PBOX na walang inaasahang pinsala o aftershocks mula sa mga nasabing pagyanig. Isang volcanic earthquake ang naitala sa Bulkang Taal sa Batangas. Base po yan sa nakalipas na 24 oras at ayon sa huling update, ngayong Martes ng umaga. Patuloy po ang mahina pero kapansin-pansing aktibidad kabilang na ang paglabas ng 55 toneladang sulfur dioxide kada araw nito June 9. Namataan din ang mahinang pagsingaw ng usok na umabot naman sa 600 metro ang taas at tinangay pahilagang silangan. Nananatili pa rin po sa alert level 1 ang bulkan, tanda ng mababang antas ng aktibidad subalit hindi inaalis ang posibilidad ng biglaang pagputok. Asahan po ang pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa ngayong araw. Dulot pa rin po yan ng umiiral na southwest monsoon o yung mas kilala bilang hanging habagat. Ayon po yan sa weather forecast ng Pag-asa. Ayon sa Pag-asa, magkakaroon po tayo ng mga paminsan-minsang buhos ng ulan sa mga lalawigan po ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at dito po sa dako ng Palawan dahil pa rin po yan sa umiiral na hanging habagat. Makakaranas din po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang parte naman po ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Central Luzon, Mimaropa at buong Visayas. Maring magdulot naman po ng baha at pagguho ng lupa ang katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, makakaranas naman po tayo ng mga pulo-pulong mga pag-ulan ang nalalabing bahagi po ng bansa. Bunsod pa rin po yan ng hanging habagat at mga localized thunderstorm. Samantala, inaasahan din po ang katamtaman hanggang sa malalakas na hangin at katamtaman hanggang sa maalon na karagatan sa kanlurang bahagi naman ng Southern Luzon at dito sa parte ng Visayas. Sa ibang lugar, banayad naman hanggang katamtamang hangin at bahagyang pag-alon ng dagat ang mararanasan. Dahang alas 2 po ng madaling araw, isang low pressure area sa labas po ng Philippine Area of Responsibility ang naging tropical depression na. Ulit itong namataan po 600 kilometro sa kanlurang timog-kanluran po ng Bacnotan, La Union o 535 kilometer sa kanluran ng Iba, Zambales. Ayon sa Pag-asa, hindi isinasantabi ang posibilidad na pumasok ito sa PAR. Pero sa kaliman, hindi ito inaasahang makakapekto sa alimang bahagi
ng ating bansa. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang pagkaing simple pero siksik sa sustansya, ang lugaw. Madalas itong ihain tuwing may sakit, pero alam niyo bang may mga benepisyo itong nakakatulong sa ating kalusugan? Ayon sa Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute, ang lugaw ay isang source ng enerhiya na madaling tunawin sa ating tiyan. Mainam ito para sa mga taong may sakit, mga bata at matatanda. Dagdag pa rito, kapag nilagyan ito ng itlog, manok o gulay, ang simpleng lugaw ay nagiging masustansyang pagkain na may protina, vitamina at minerals. Dagdag pa dyan, maaari rin itong gamitin sa supplementary feeding programs, lalo na sa mga lugar na may mataas na kaso ng malnutrisyon. Ayon sa FNRI, ang lugaw na hinaluan ng mga pagkaing mayaman sa nutrisyon ay nakakatulong upang maiangat ang kalusugan ng mga batang kulang sa timbang. Kaya naman sa susunod na humigop kayo ng mainit na lugaw, tandaan mga kabalisong, hindi lang ito pampagaan ng pakiramdam, ito rin ay pampalakas ng katawan.